Blessed greetings from One Spirit Church. Our church will be sharing fundamental lectures on our Christian faith, spiritual knowledge based on the Word of God, or the Bible, and our united reception and guidance from the Holy Spirit. The aim is for each of us to develop the character of the Lord Jesus, love one another as the Lord taught, and align our lives with God's plans. Mga kapatid, maiksi lang naman po ito kasi po this will be in series at kada po tatayo po dito na preacher ay ituturoy po yung mga iba po pong foundational teachings o doktrina po. Yan po yung mga kasi po as much as possible we are avoiding the term doctrine sapagkat parang ano po yan yung alam mo po ba yung yan yung mga word na parang as much as possible we try to avoid because masyadong legalistic, masyadong parang it resembles yung mga laws ng mga Pariseo at Saduceo. But again, uh, yan naman yung po ano, it's an acceptable term but for us, uh, mas we have chosen yung the description foundational teaching but it's one and the same. It's just the it's just the words that is used. So mga kapatid, ang ituturo po dito po sa church natin, it is very important na malaman po natin kung sino po ang sinasamba nating Diyos at ano po ba ang kanyang attributes, ano po ang kanyang pagkakakilanlan, ilan ba siya, at kung merong iba-ibang persona, sila ba'y pare-parehas ng kapangyarihan, ano po ba? Kasi po mga kapatid, napakarami po kasing mga Kristiyano, nakakasumasamba sa Panginoon, nagbabasa ng Biblia, pero hindi po naiintindihan po kung ano po ang pagkakakilanlan na sinasamba nila. And this is also likewise very important kung sakali po na meron pong kayo pong sineshare ng gospel na magtatanong sapagkat ang bawat denominasyon, relihiyon sa buong mundo may kaiba-iba po ang kanilang pong pananaw sa Diyos. Meron pong iba na ang paniniwala ay iisa lamang ang Diyos. Wala na pong iba, isa lang, Ama lang. Meron naman po naniniwala na ang Ama, Anak at Espiritu Santo iisa lamang. Iisa lamang in a sense na wala naman talagang yung si God na nasa taas at bumaba sa lupa at pinako, iisa lang. May mga gano'n din paniniwala. At meron naman naniniwala na ang Panginoong Kristo tao lamang at mas mataas pa ang anghel. Ngunit sinasamba naman nila because there is a verse in the Bible that saying na despite yung daw sabi ni God na nalulugod ako sa anak kong ito, sasambahin siya ng mga anghel at ang buong sangkatauhan. So, yun lang po yung elevation ni Jesus Christ sa iba pong paniniwala. So, marapat po talaga sa ating pong simbahan, malaman po natin ano po ang pagkakakilanlan ng Diyos na ating pong sinasamba. So, simulan na po natin mga kapatid. Tayo po'y naniniwala po sa tinatawag na Triune God o doktrina ng Trinity. Na ano pong ibig sabihin po noon? Na there is one God, iisa lang pong Diyos, who eternally exists as three distinct persons. The Father, the Son, and Holy Spirit. Stated differently, God is one in essence and three in person. So makikita po natin dito mga kapatid, iisa lang po ang Diyos na ating sinasamba. Kaya po hindi po natin nalalabag po yung scripture na iisa lang po ang Diyos na sasambahin. Hindi po tatlong Diyos ang sasambahin. Ngunit, ito pong Diyos na ito ay may tatlo pong persona sa kataon po ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, ano po ang kalalagayan ng tatlong ito? Mga Diyos po sila. Pero, pagdating po sa pagsamba, iisang Diyos lang po. Kaya nga yan yung sinasabing mystery. Bakit po? Kasi po, kung sa pananaw po ng tao,
sa pananaw ng tao, logically speaking, how could that be? Kasi nga po, tatlo pala silang Diyos. Diyos sila parehas sa mga kapatid. Mamaya, babasahin natin, may mga bersikulo po tayo na magpapatunay na ang Ama ay Diyos, ang Panginoon si Kristo, Diyos din siya, ang Banal na Espiritu, Diyos din siya. Kung sa pananaw ng tao, ba't sinasabi niyo po, iisang Diyos lang sila sa tatlong katauhan na pare-parehas Diyos sila? Kasi nga po mga kapatid, kung ang pananaw po natin wisdom ng isang tao, talagang hindi yung it will be very hard for, that person to accept it. Kasi nga po, logic ang pinaiiral, eh. Kaya nga sabi nga ng Panginoon Diyos, ang talino ng tao ay kamangmangan lamang sa Diyos. Tatandaan mo, God is ano po siya, napakalaki po ng Diyos, eh. Kung ililimitahan natin ng Diyos sa atin lang pananaw, that will contradict po yung attribute ng Diyos na siya'y, omnipresent, ah, omniscient. Maano po yun, magkakaroon po ng contradiction because ang Lord God, siya po ang nag-create ng heavens and the earth. Sobra pong makapangyarihan ng Diyos. Even si Job nga, nung siya'y nasubok, hindi po siya nagkasala sa pananalita. Meron lang siya isang nasabi na, nagsabi siya na "Bakit nangyayari 'to? Sana namatay na lang ako sa sinapupun na dun nagsalita ng Diyos na, "Ikaw ba'y nandudun ka ba nung ako'y kinreate kong heavens and earth?" Hindi, in other words, ini-impart ng Diyos na sa pananaw mo, para bang alam na alam mo na. Pero ang Diyos, may infinite wisdom ng Lord, eh. Hindi mo kayang arukin, eh. Kaya nga ang naging, approach ni God kay Job is, "Nasasaan ka nung crinate kong heavens and the earth? Nasasaan ka nung tinayok 'tong lahat ng ito? Nasaan ka? Alam mo ba 'yun?" In other words, hindi po tayo para mag-reason out at i-apply po natin dito yung logic dahil ang Diyos po ang wisdom po ng Lord is hindi po natin kayang arukin. But one thing is certain, in the Bible, sinabi po talaga doon na iisa lamang ang Diyos na sasambahin, pero may tatlo pong persona ng attribute po niya mga Diyos. Diyos po sila. Tuloy po natin mga kapatid. The Bible speaks of the Father as God. Matatagpuan po yan sa Philippians chapter 1 verse 2. At Jesus as God, matatagpuan po natin sa Titus chapter 2 verse 13. Hindi ko na po babasahin mga kapatid dahil mahahaba po ang ano po, sobra na pong haba. Pero feel free po na i-picturean niyo po nasa screen at matatagpuan niyo po na ang Panginoong Kristo ay Diyos. In fact, hindi lang po sa Titus, napakarami po. Napakarami. Kung isa-isahin ko po, hindi lang Titus lang mo yan, napakarami po. And the Holy Spirit as God. So, base po sa verses in the Bible na ito, klaro po na ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo ay mga Diyos. Yan po ang kanilang pong persona. Ngayon po, alam niyo po ba, ngayon baka matanong niyo, Diyos pa sila, bakit sabi mo attorney, iisa lang palang Diyos na sinasamba? Alam mo kasi mga kapatid, yung pong terminology na God, eternal God, it refers to His being niya. Eternal God yan, being. Yung pagiging ano niya, yung yan po yung kumbaga parang paano ko ba sasabihin 'to? Kumbaga sa soft drinks, Coca-Cola, Coke. Ngayon, yan po yung pagkakakilanlan sa kanya, yung recognition niya. Siya yan, Diyos, iisang Diyos. Ngayon, yung persona po kasi, yung paulit-ulit ko sinasabing tatlong persona, eh, ano po ang composition po niya ng persona. Alam niyo po yung persona, yan po yung capability, yan yung capability mo na to interact, yung magsalita, makipag-usap, makadama. In fact, mamaya-mayang konti babasahin ko po yung mga scripture na magpapatunay po na ang persona po, it refers po yung capability to interact. So, God, the Father as a God, was able to interact
Diba po? Was able to react, to interact. Jesus Christ was able to act, interact, and even the Holy Spirit. Mamaya babanggitin po yung mga scripture about it. However, marami ring scripture na sinasabi po na Jesus Christ and God are one, and the Holy, nung si Jesus Christ, pinadala niya ang Holy Spirit, and there are so many verses in the Bible that the Holy Spirit refers to it's a different person. However, may mga verses in the Bible saying na it is the Spirit of Jesus Christ. It is the Spirit of God. Kaya nga mga kapatid, kung talagang pagaganahin lang natin po ng lohika, talagang hindi mo kakayanin talaga. Mahirap arukin. Kaya nga it's a mystery. In fact, para ho maging hindi na po lumaki na po yung issue, yung debate about it. Ito lang po kasi lagi po yung nagiging tampukan po ng debate. In fact, pagka po ang mga sekta o relihiyon, iba ho ang pagkakakilanlan sa Diyos. Ito po ang una kagad topic. Example po sa yung pong Iglesia ni Cristo, naniniwala si Cristo tao lamang, kaya po yung nagkaroon ng gulo yung dating daan. Sa dating daan naman, si Cristo Diyos. So, pinaglalabanan nila, hindi na sila lumalagpas sa debate. Doon na lang sila umiikot. Patutunayan ng Iglesia ni Cristo na tao silang si Cristo at ang dating daan naman, yung pinamumunuan ni Eli Soriano, Diyos ang Panginoong Kristo. Diyan pa lang, naglalabanan na talaga, debate na. Sa Muslim, ang paniniwala sa Kristo, tao lang. Propeta lang na tao. So kung makaka-encounter ka po ng mga Muslim, obviously, diyan pa lang, kailangan may foundation ka na sapagkat magkakaroon po kayo ng paliwanagan dyan. So ituloy po natin. Sometimes, since the Father sent the Son into the world, He cannot be the same person as the Son. Likewise, it can be found in John 3:16. Likewise, after the Son returned to the Father, it can be found in John 16:10. The Father and the Son sent the Holy Spirit into the world. It can be found in John 14:26 and Acts 2 verse 33. Therefore, the Holy Spirit must be distinct from the Father and the Son. Yan po yung sinasabi ko sa kanina na tatlong persona, mga kapatid. Hindi mo maaari na si Jesus Christ, Holy Spirit, si God, iisa na yung pinako sa krus, siya rin pala yung Diyos Ama, hindi po. Marami hong ito po, mababasa niyo po sa scripture na ito, si Kristo, ang Diyos Ama ipinadala ang anak sa mundong ito. So, ibig sabihin po, iba ho ang persona nila. May separate personality po ang Father at may separate personality si Kristo. Kaya nga pinadala niya So, dalawa ho yan. At nung si Kristo pabalik na sa langit, ipinadala ang Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu, hindi po siya force. Hindi po siya yung sinasabing parang it's yung hindi ho tao, hindi ho wala ho siyang, hindi ho it ang ginagamit sa ibang terminology, it meaning hindi ho siya male, hindi siya female. So lumalabas po dito sa susunod kong babasahin, he din siya, he. Holy Spirit is a he. So tuloy po natin. Sometimes the personhood of the Father and the Son is appreciated. Yan, madali kasing intindihin yan Kasi nga, merong Diyos Ama, may anak, madaling intindihin. So, dalawang tao, dalawang persona. However, the first personhood of the Holy Spirit is neglected. Hindi nabibigyang pansin. Sapagkat, sabi nga rito, sometimes the Spirit is treated more like a force than a person. However, the Holy Spirit is not an it. Take note, not an it, but a he. He po siya. It can be found in John 14:26, 16, chapter 16, 7 to 15, and Acts chapter 8, verse 16. The fact that the Holy Spirit is a person, not an impersonal force like gravity, is also shown by the facts that he, ito na po yung attribute ng persona, he speaks. The Holy Spirit speaks. Jesus Christ speaks.
God the Father speaks. Si God the Father nung Old Testament, nangungusap siya sa mga propeta, direkta sa propeta. Pero ngayon, nung time na nandito si Jesus Christ, kausap ni Jesus Christ yung mga nakasalamuha niya. Then nung nawala na si Jesus Christ, ang nangungusap na sa atin ang Holy Spirit. So yan po yung attributes ng persona. May capable po siya na mangusap. It can be found in Hebrews 3:7. To reason out, Acts 15:28. But it refers to Holy Spirit. Pero pagdating po sa kay God, Jesus Christ, napakarami pong verses. Hindi na nga po unquestionable na nga po yun. Ito lang po ay emphasize po sa Holy Spirit kasi nga po nanineglect, akala nila is a force. It's at ito po yung kaiba po yung kumbaga hindi po siya he, it, pero hindi po totoo yun. Sapagkat dito po sa mga verse in the Bible, pinapatunayan na kung ano po yung nagagawa ng Ama at ng Anak, pares lang po sa Banal na Espiritu. Matatag po, he speaks, nagsasalita po siya. Hebrews 3:7. He reasons out, Acts 15:28. He thinks and understands, 1 Corinthians 2:10 and 11. And he wills. Ang pag binasa niyo po yung 1 Corinthians 12:11, he searches the heart. The Holy Spirit searches the heart of the people. And he feels, nakakaramdam, Ephesians 4:30, and gives personal fellowship, nakapakikilakip. In fact, nagdedwell nga sa tao yan eh. 2 Corinthians 13:14, pakikilakip ng Espiritu Santo. Now, moving forward, next slide po. While the three members of the Trinity are distinct in a sense na tatlong persona po sila, this does not mean that any is inferior to the other. Kasi baka maisip nyo mga kapatid, mas mataas ang Ama kaysa sa Anak. At ang Anak mas mataas pa sa Holy Spirit. Hindi po ganon mga kapatid. Hindi po inferior yung isa over the other. They are all identical in attributes. Yung nabanggit ko nga po sa attributes ng Holy Spirit, yun din po attributes ng Ama at ng Anak. They are equal in power. Take note mga kapatid, equal in power, pag-ibig, love, mercy, justice, holiness, knowledge, and all the other qualities. Ngayon, itong tanong mga kapatid. Ito, inuunahan ko lang ito kasi for sure, merong agam-agam sa kaisipan, lalo na kung meron tayo pong bisita, bakit si Jesus Christ nung siya'y nasa earth, nananalangin pa siya sa Ama? Bakit si Jesus Christ nung siya'y nakapako sa krus, sumigaw siya ng Aba, Aba, bakit mo, di ba? Bakit mo ko pinabayaan? Mga kapatid, kung Diyos pala siya. Mga kapatid, tandaan nyo si Kristo, nung bumaba sa lupa, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Take note kapatid, hinubad niya. Bagaman siya'y Diyos, hinubad niya ang pagiging Diyos niya. Kaya nung nasa earth siya, talagang tao. Kaya nga siya tinempt ni Satanas eh. Imagine, ito tingnan nyo lang po itong kontekstong ito. Nung nag-fasting si Jesus Christ ng 40 araw, kung Diyos na Diyos siya nung time na yon, siya pa dadalawin ba siya ni Satanas para itempt siya sa pagkain, kayamanan? Tinempt nga siya kasi hindi ho maisa sa katuparan yung katubusan ng ating kasalanan kung hindi si Kristo magiging tao talaga na makakaranas ng sakit, yung pain, yung mararamdaman ng Panginoon Kristo yung kahinaan ng tao. Pero ang ginawa nga ng Kristo sa kabila ng siya na hinubad niya yung pagiging Diyos at siya naging tao, napatunayan ng Panginoon Kristo na kahit siya naging tao, napanatili niya yung righteousness until the very end. Yung nga po yung sinasabi ng Panginoon Kristo na dapat tayo in our walk as a Christian, dapat may endurance hanggang dulo, kagaya ni Kristo. Hanggang sa kamatayan, hanggang sa huling hininga, pinatawad pa niya yung kaaway niya, yung mga pumatay sa kanya. They do not know what they are doing. Wala siyang sinabing na humanda kayo, may parusa. Wala siyang sinabing ganun. Until the very end. Kasi si Jesus Christ kasi yung living example na ang tao, kasi alam mo ang tao, makatuwiran niya, kakatuwiranin niyan.
Tao lang ako eh. Imposible ko naman magawa yung pinagagawa ng Panginoon Diyos. Ang hirap niyan. Kaya nga pinababa ng Diyos Amang ang Panginoon Jesucristo para ipakita sa atin na kahit naging tao siya, kaya niya. At nagawa rin ng mga apostol yun, mga kapatid. Nagawa ng apostol yun. Nagawa rin ng mga unang mga disipulo ni Jesus Christ. Kinakapakain pa nga sa leon eh. And yet, despite kinakain na sa leon eh, wala man lamang sila nagre-react na, ayoko na, ayoko na. Walang gano'n. Kahit si Paul, Paul even desired death noong mga panahong yun. Hindi na siya natatakot. Abay, gugustuhin ko nang mamatay kasi mamimit ko ng maker ko eh. Dahil hindi naman tandaan yung mga kapatid, hindi naman pararanas na sa ng Panginoon sa inyong sakit. Kaya yung pagdating na ng tribulation, yung papatayin tayo, pag hindi ka nagpatatak, mga kapatid, ang Diyos natin, mabait yan. Alam naman niya ang puso ng bawat isa. Alam naman niya ko na meron din limitasyon ang tapang ng tao. So, ang Panginoon kaya niyang gumawa ng kaya niyang i-demonstrate ang kapangyarihan niya na walang sakit ka mararamdaman. Kaya nga ang hiling lang ng Panginoon, huwag kayong magpapatatak. Yun lang naman sinabi niya sa Revelation eh, huwag kayong magpapatatak. Ngayon yung agam-agam niyo, Lord, baka mamatay kami. Huwag ka nga mag-worry. Kaya nga, alala niyo sa Sodom and Gomorrah, di ba, yung mga anghel ng Diyos bumaba, isinagip yung pamilya ni Lot. Kung titignan niyo, kung titignan niyo, matatakot ka talaga eh. Imagine mo, lahat kalaban mo. Pero hindi natakot ang pamilya ni Lot. Anyways, ang sinasabi ko lang po dito, wala hong superior over the other. Equal lang po sila. Kaya po yung katwiran na, bakit si Jesus Christ nanalangin sa Diyos? Kasi at that time, taong-tao siya. Taong-tao siya nun eh. Pero nung siya naging Diyos, may mababasa ka. Nung siya umakyat sa langit, may mababasa ka ba? Ang nakalagay nga sa Bible the Lord Jesus Christ is seated at the right hand of the Father. Kakatabi sila eh. Katabi sila. Tuloy po natin. Next slide po. The Trinity does not divide God into three parts. Alam niyo po kasi mayroong paniniwala kumbaga yung isang buo, which is one God, one-third daw si God, si God the Father, one-third si God Jesus Christ, one-third God the Holy Spirit. Hindi po ganoon, mga kapatid. Buong-buo yung pagka-Diyos nila. The Bible is clear that all three persons are each 100% God. 100% God sila. The Father, Son, and Holy Spirit are fully God. Hindi po one-third, one-third. And yet, despite their person as a God, there is only one God. Kasi alam niyo po kasi, yung being yun eh. Yung being ang tinutukoy po dyan. Kaya nga maraming verses sa Bible, magugulat kayo. Jesus Christ and Father are one. Minsan sa Genesis, mababasa doon, the Spirit of the Lord hovers upon the earth. So, is it referring to the Holy Spirit? Yes. Kasi nga, even before the heavens and the earth were created, andoon na sila eh. Andoon na. In fact, si Jesus Christ, sinabi nga doon sa Bible na bago pa lang si Abraham, andoon na ako. Nandoon na sila eh. Kaya nga, it's a mystery. However, wag ho nating pagaganahin po dito yung logic. Because kung logic kung pairalin, wala ho tayong patutunguhan. Kaya nga sabi ng Lord, ang katalinuhan ng tao, kamangmangan lang sa Panginoon ng Diyos. Wag ho natin lilimitahan po ang Diyos. Kung naniniwala kang, ito nga, simple lang eh. 3. Sige, kung logic lang tayo. 3 divided by 3. 1. Diba? Kung maglo-logic lang tayo, naniniwala tayo sa mathematics, diba? Diba? Anyways, we go to another point. Next slide po. Having seen the Father, the Son, and the Holy Spirit as distinct persons, that they are each fully God, and that there is nonetheless only one God, we must conclude that all three persons are the same God. In other words, there is one God who exists as three distinct persons. Kaya wala ho tayo nababiolate dyan yung sinasabi na, kala ko ba isang Diyos lang, bakit tatlo yung Diyos nyo? Oo nga, tatlong Diyos na
may tatlong persona pero isang Diyos lang. Wala ko tayong nababiolate yun. You can pray to the Holy Spirit. You can pray to Jesus Christ. You can pray to God. Kahit sino dasalan nyo yan, isa rin Diyos yung binadasalan mo. Because they are one being. One being lang po yun. Next slide po. If there is, ito po ang pinakamatindi. Ito yung pinakamatindi ho na Bible verse that will convince us na wala puri na talagang sila'y pare-parehas ng Diyos. If there is one passage which most clearly brings all of this together, lahat ang napag-aralan natin ngayon, it is Matthew 28:19. Ano po sinasabi? Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ngayon, baka naman may mamiloso po. Sorry, nauna yung Father. Baka may hierarchy. Son, Holy Spirit. Pwede naman unahin ng Holy Spirit eh. Kaya lang, alam mo mga kapatid, yan ang naisulat sa Biblia. Yan ang isinulat. So yan ang susundin ko. Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi po hierarchy yan. Yan po ang naisulat. Pero it doesn't necessarily follow na third in rank ang Holy Spirit. Hindi po. Equal nga ho sila eh. Equal in power, equal in love, equal in justice. And one being lang, God, nasasambahin. Pero yan ang nabanggit. Pwede naman nauna Son. Pwede naman sumunod ang Holy Spirit. Pero, alam mo, yung pagkakasulat nito, mga kapatid, kahit tignan nyo naman sa flow ng Biblia, ang Panginoon Kristo, because of His humbleness, because of His humility, pumayag siya na magsakripisyo, na siya ay makatikim ng pain, makatikim ng panlilibak ng tao. Imagine mo, God yan, tapos lilibakin nyo. Pinapakita lang ng Diyos na despite Jesus Christ being a God, ganun siya ka-humble. Kaya nga po mga kapatid, ito'y aral sa atin na tayo dapat hindi tayo mapagmalaki sa Diyos, hindi tayo masyadong self-entitled. Kung ito nga si Kristo, Diyos na nga siyang attribute niya eh. Napapayag siya para lang, dahil basahin mo yung John 3:16, sabi ng Diyos Ama, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him will not perish but have eternal life. Dahil ganun na lang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na sino mang maniniwala sa kanya will not die but have eternal life. Napapayag mo ang Kristo. Diyos din siya, di ba? Equal, pero napapayag niya. Bakit? Humble si Jesus Christ eh. At napakita niya yung humility niya nung siya'y naging tao. Hinuhugasan niya mga paan ng kanyang mga apostoles. Kaya sabi niya, kung gusto mong maging great, dapat mag-serve ka. He wants to be great, must serve. So, ngayon, ang ano naman ng Banal na Espiritu? Pinakita rin ng Banal na Espiritu rin yung ano niya, yung humility rin niya. Bakit? Anong term na ginamit ni Jesus Christ? Sabi sa mga apostol, nung natatakot na sila, babalik na si Jesus Christ sa langit, kakausapin ko ang Ama para bumaba ang Holy Spirit to be your helper. Diba? Inutusan niya. Diba? Kakausapin ko ang Ama para pababain ng Holy Spirit. So, inutusan din ng Holy Spirit ang na pinag-usapan ni Jesus Christ ang Ama na pababain ng Holy Spirit. Sumunod ang Holy Spirit. So, anong pinapakita ho dito? Despite their being gods, napaka-humble nila. Kaya who are we not to be humble in the sight of God? So, tuloy po natin, kapatid. Next slide po. Now, yan na po yung pinali na po. God is one in essence, three in person. God's essence is His being. To be even more precise, essence is what you are. Kaya sinasabi ko sa inyo, yan yung trademark niyan. Diyos siya. Diyos na sasambay na iisa lamang, pero tatlong persona. So, I hope mga kapatid, nagkaroon po tayo ng kaunawaan po sa Trinity. Kung meron pong katanungan mga kapatid, feel free po na magtanong po. Thank you for watching our fundamental lecture.
Stay blessed and keep seeking the truth. Shalom.